Bayan, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na mataas ang tinatawag na antimicrobial resistance. Ano itong tinatawag na AMR at paano nagkakaroon nito? Alamin sa ulat ni Mark Petalco. Kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Antimicrobial Resistance Awareness Week 2023, binigyan diin ng Department of Health ang kahalagahan ng tamang pag-inom ng antibiotics upang hindi mauwi sa drug resistance o pagkawala ng epekto ng gamot laban sa mga sakit. Ayon kay Johanna Malyari Abella ng DOH Pharmaceutical Division, base sa mga pag-aaral, nakakaalarma ang sitwasyon ng AMR sa Pilipinas. From 2017 to 2021, it was found that the prevalence of antibiotic consumption is high in both adults and pediatrics. Idineklara ng World Health Organization ng AMR bilang isa sa top 10 global public health threats. Sa tala ng WHO, tinatayang nasa 700,000 individual ang namamatay kada taon dahil sa AMR. Kung hindi maagapan, maaari pa itong tumaas sa 10 milyon sa taong 2050. Bukod dyan, hindi lang ito posibleng maging banta sa kalusugan, kundi maging sa kabuhayan ng mga tao. Animals that are harmed by AMR affects the livelihood of farmers and the broader food security. Tiniyak ng DOH na patuloy ang mga hakbang ng kagawaran sa pangunguna ng Interagency Committee on Antimicrobial Resistance para tugunan ng AMR. Alinsunod sa Philippine Action Plan on AMR 2019 to 2023, ilan sa mga hakbang na ito ang pagpapalakas ng surveillance and laboratory capacity at pagpapatupad ng antimicrobial stewardship program sa mga ospital upang mapalawak ang kaalaman ng mga doktor sa pamamagitan ng libreng training. Paalala naman ng eksperto sa publiko, mahalaga ang pagkapanatili ng personal hygiene, pagpapabakuna at pagkonsulta sa doktor bago uminom ng antibiotics. Very important to follow and to use your antibiotics as prescribed by your doctor. I-take po natin yung tamang dose, kung kailan siya kailangan, kung kailangan 7 days. Take the antibiotic as directed by the physician and always finish po the prescribed treatment regimen. Mark Petalco para sa Bayan.